Ecclesiastes 11:4. If you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop. Pag lagi ka nag-alala tungkol sa klima, sa panahon, sa ulan, di ka na magtatanim. Magiging sobra kang sigurista at wala kang aanihin. To plant or not to plant. To invest or not. Panginoon, kami po'y kausapin ninyo, turuan, pakalinisin, at palakasin. Tinig niyo ang nais naming marinig, kayo po ang mangaral, at nawa ang mga pangaral niyo sa amin ay maging gabay, liwanag, lakas namin sa pangaraw-araw na buhay. Father, we seek you, we ask you to speak to your people and hold us by the hand. Take us to a higher level of understanding. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. To invest or not. Naitanong nyo na ba sa sarili nyo kuminsan yan? Mag-i-invest ba ako sa ganitong negosyo o hindi? At ano nangyari sa buhay nyo kung kayo nag-invest o kung hindi? Mag-i-invest ba ako ng panahon, ng oras sa taong ito o hindi? Mag-i-invest ba ako sa aking project, sa aking self-improvement project o ano man? We have to make decisions all the time if we're going to invest or not. Noong panahon ng propeta na maraming mga himalang nagaganap, ay nanalangin siya na huwag umulan dahil ang lupain ay masyadong maraming kasalanan. At hindi nga umulan at ang naging bunga, tagtuyot, taggutom. 1 Kings 17:8-9, sinabi sa propeta ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo doon. There was drought, there was famine. Pagkatapos, ang magpapakain pa sa propetang ito, isang babaeng walang asawa, isang widow, who was obviously financially and socially weak. And Sidon was outside of Israel. The people there were Gentiles. So maraming kababalaghan ay tinuturo si Yahweh sa propeta. Sinasabi niya, ang magpapakain sa iyo ay isang biyudang babae at hindi siya Israelita, siya ay isang hentil, isa siyang tagalabas ng Israel. 1 Kings 17:10-11. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. There was water, little water left. May tagtuyot, walang tubig ang mga batis, walang tubig ang mga balon, tapos humihingi siya ng tubig, pero bibigyan siya. Tapos, nung bibigyan na siya, sabi niya, siya nga pala, pakidagdagan mo na rin ng tinapay. May tinapay pa. May panulak na, may itutulak pa na hinihingi itong si prophet. 1 Kings 17:12. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos na wala kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin yon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. The situation was that bad that this woman was gathering firewood to cook her meager flour and an even more meager supply of oil for them to eat their last meal and then die of hunger. So sabi niya, saksi ang Diyos nyo. Kasi nga, hentil siya. So ang tinutukoy niya, ang Diyos ni propeta, ang Diyos ng mga Israelita. Sabi niya, wala kaming ready bread. All that there is was a handful of flour, little oil, and a few sticks that I have gathered to make fire. Then she would make the
last breath of their lives, expecting to die of hunger afterward. 1 Kings 17, 13 to 14. Sinabi sa kanya ni Elias or Elijah, "Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi na magluluto ka ng kaprasong tinapay. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyong mag-ina. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan." Kaya ipagluto mo na ako. May pangako ang Diyos sa iyo, pinapasabi sa akin, yung konting harina mo na yan, hindi yan mauubos. Ganon din ang mangyayari sa iyong konting langis. Hanggang umulan, tumubo ang mga halaman at makapamunga at kumain uli ang lahat ng tao normally, hanggang dumating yung oras na yon, hindi ka mauubusan ng kakainin. It was an assurance from a stranger, a prophet of a foreign religion, that everything would be fine. Pero may kakaiba. Bago siya at ang kanyang anak, ang propeta muna ang kakain. Parang sino ka? Kararating-rating mo lang dito. Foreigner ka pa, nakikiinom ka na nga, ihingi ka pa ng tinapay, tapos uunahin ka pa. Paano kung maubos na sa pagluluto lang para sa'yo? Dahil konti na nga, paano naman kami? Nauna ka pa. But the God of a foreign people promised food supply until rain comes. Kung kayo, gagawin nyo o hindi. 1 Kings 17:15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. The widow indeed fed Elijah first. 1 Kings 17:15 to 16. Hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. So sa pagtaktak ng babaeng ito ng kahuli-hulihang pulbos ng harina sa kanyang maliit na lalagyan, inaasahan niya, mangyayari ba o hindi ang pangako ng mama na to? Pero nung susunod na oras ng lutuan, pagbukas niya ng takip, may harina uli. Luto na naman siya. At tuwing darating ang oras ng pagluluto, ay merong laman yon, pati yung langis. Hindi talaga naubos. The flour and oil did not run out. What are some of the lessons from the widow on investment? Remember, investment ang ating topic. To invest or not, calculate risks and take them. Kailangan marunong ka magkwenta ng advantage, disadvantage, possibility, non-possibility, loss, gain, maging prayerful ka, maging matalino, and then kumilos. The poor widow was willing to give water, though it was scarce. That was planting. Isang uri ng pagtatanim sa isang tao hindi naman niya kilala, sa isang uri ng lupa na hindi niya alam kung mamumunga pa o hindi. But the irony of this is that there are times when we lose what we keep and we gain what we are willing to lose. Yun ang isang prinsipyo ng investment, ng pamumuhunan. At may mga panahon na kung ano yung ibinibigay mo, siyang bumabalik sa iyo. At kung ano yung ipinagkakait mo sa iba at buong kasakiman mong sinasarili, yun ang nawawala. Maraming ganong kabalintunaan ang buhay. Another irony is that when there are times when we receive what we give away, that if you are discerning, you give away what you want to keep. Because there are times when what you selfishly keep is what is taken from you. Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat
sa inyo. The original context of this is giving forgiveness. Pagpapatawad. Na kung ikaw ay kuripot magpatawad sa kapwa, ay kuripot din magpatawad sa iyo ang Diyos. Kung masagana ka magpatawad, masagana rin ang pagpapatawad na tatanggapin mo. And this very specific idea could be extended to any form of giving of anything. Na kung ano ang ibinibigay mo ay siya mo ring tatanggapin, at kung paano ka tumakal ng ibinibigay, ay ganoon din ang pangtakal na gagamitin sa iyong tatanggapin. Ang tanong, what would the woman gain if she did the usual, like if she kept her capital, her water, her flour, and her oil, for self-preservation? Kung sinabi niya, aba, dapat wise. Konting tubig na lang to, bibigay ko pa. Huling dakot na to ng harina, huling patak na lang langis, ibibigay ko pa. No way, kami muna. Kung ginawa niya yung karaniwan, at yun ang karaniwang gagawin ng marami, ano kaya ang naghihintay sa kanya? Alam niya, certain death. Sabi niya, ibibigay ko ba to? Sabi niya, pagka ginawa ko to, hindi mauubos ang langis ko, ang aking harina. Pag ibinigay ko to at hindi totoo yung sasabihin niya, mamamatay kami mag-ina sa gutom. Pero, pag hindi ko rin naman to ibinigay at kinain namin, mamamatay pa rin kami sa gutom kasi huli na nga to eh. So, umandar ang utak ng babae. Sabi niya, I will take a risk. Kasi kung kakainin namin ito, mamamatay din kami sa gutom. Kung ibinigay ko sa kanya, mamamatay din kami sa gutom. Kung hindi matupad, ang sabi niya, kung matupad, maganda ang posibilidad. What do you miss or lose by doing just the usual sa buhay na ito? Kung ginawa niya ang karaniwan na gagawin, kung pinangandar niya lang niya ang kanyang common sense, hindi niya ibibigay, kakainin niya, pero mamamatay sila. Tayo mga kapatid, sa ating pagiging napaka-practical, sa ating pagiging napaka-selfish, nililimit natin ang possibility to only what is usual. Meron na kaya tayong malalaking bagay na na-miss dahil sobra tayong wise? Magandang itanong yan sa ating buhay. What would the woman gain if she did the unusual, like if she gambled her capital? Sabi niya, mukha na mababait at saka propeta, obviously. Nagsasabi siya tungkol sa Diyos nila na may pangako. Tataya ba ako dito o hindi? Pag hindi ako tumaya, kakainin namin mag-ina ang food namin, pero mamamatay din kami. Pag tumaya ako dito at natalo, mamamatay kami. Pero paano kung nanalo yung taya ko? Paano kung totoo yung pangako? There was the possibility of having an ending supply and many, many meals. What possibilities await you if you would only take your leap of faith? Anong mga posibilidad na naghihintay sa atin kung tayo'y mananalig at kikilos tayo ayon sa pananalig na yon? Take note that this widow was willing to give water to a stranger. Hindi niya kilala, bibigyan niya ng tubig, konti na lang nga yung tubig. Pero isipin niyo mga kapatid, what would happen had she given it to someone she knew? Kapitbahay nila, kaibigan niya, kamag-anak niya, nakilala niya. Ano mangyayari kung doon niya ibinigay yung tubig? Nothing! Kilala nga niya yung mga yon. So alam na niya ang limitasyon ng mga yon at katulad lang nila na gutom din at uhaw yung mga yon. So pag ibinigay niya sa kanyang kilala, wala mangyayari. What if she gave the water to someone she didn't know? Like the prophet, there was the possibility that something new, unexpected, extraordinary would happen. So meron kang konting-konting inumin. Heto yung tao na mukhang maka-Diyos nga, propeta. May sinasabi siyang mga himala at mga pangako. Ibibigay niyo ang tubig niyo sa pinsan niyo, sa kakilala niyo, na alam niyo wala namang mangyayari, inumin lang niya yun. O, magre-risk kayo na ibigay ito sa someone na may posibilidad na walang mangyari, pero may posibilidad din na may mangyari. She took her calculated risk and gave her water and her bread to the man of God.
The poor widow was willing to give water to God's prophet, though she was a Gentile. The widow took a wise, calculated risk. Hindi yun careless gamble. Umandar din ang kukote ng babaeng ito. The widow took a leap of faith. Hindi naman lahat pwedeng ipaliwanag eh. Hindi naman pwede lahat may assurance. Kailangan may factor ng faith. Pero matapos yung in-narrow down ang choices niya, sinasabi niya siguro, ang tagal-tagal lang may taggutom, ang dami lang namatay sa gutom, ba't buhay pa itong propeta na to? Abay, pinagpapala nga siguro ito ng Diyos, so bakit naman ako hindi babakas sa Kanya? Bakit ka naman hindi makikiangkas sa isang pinagpapala? Bakit ka naman hindi makikipagmabutihan sa isang pinagpapala? Why not plant on soil that has the possibility to nourish your seed? There's a lesson from this widow. Invest in a person, in an enterprise that has great potential for fruitfulness. Mag-i-invest ka yung pinakamarami ng potential for success. According to some calculations that you will do. Not all calculations will be very accurate, but you've got to do some calculations. Masyado kayong kapos sa pera, may 3 kang anak, 4, isa lang pwede mong pag-aralin, mag-invest ka naman doon sa may potential na makakatapos. May mga manliligaw sa'yo. Meron isang super gwapo pero tamad. Meron isang super sipag pero di ka gwapuhan. Meron namang adik-adik. At meron naman na napakasarap kasama pero walang hanap buhay. Kanino mo i-invest ang buhay mo? Dapat ka mag-isip-isip. Paandarin mong utak mo dyan kasi investment yun. Ipaplant mo yun eh. Sino ang pinakamaraming potential na tumubo? Meron ka iba-ibang talento. Nag-iisip ka, ano kaya ang business na gagawin ko sa buhay? Tingnan mo ang sarili mo, ano bang kakayahan mo, anong talent mo? Para may calculated risk ka. Ang gagawin mong negosyo, yung kaya mong paandarin kahit umabsent lahat ng tao. Pero yung aasa ka sa iba, ay hindi magandang negosyo yun. Kasi pag umabsent yan, sarado ka. Patag-iisip ka, ano kaya ang magandang lagyan ng konting resources ko sa aking investment? Now, the biggest investment of this widow was faith. The poor widow chose to believe the prophet. Her only 2 choices were clear. To not believe, bakit ako maniniwala sa'yo? Paano kung hindi dumami tong langis, hindi dumami tong harina? Then eat a last meal and die of hunger anyway. Or to believe and invest everything in that belief. Because even if the prophet did not deliver and they ate the bread, silang mag-ina lang, mamamatay din naman sila eh. Faith can be a great multiplier. It was faith that multiplied her flour and her oil. What do you miss or lose by not believing? By not believing in God's promises, by not believing in others, by not believing in yourself, what do you lose? The woman chose to believe, and she acted on that belief. Naniniwala ka na gusto ng Diyos na maglingkod ka, di maglingkod ka, naniniwala ka pala eh. Naniniwala ka na pagpapalain ng Diyos ang isang gawain na tama at mabuti, di gawin mo, and put everything behind it. Kaya nga nag-i-invest ka sa iyong pananalig. After all, if it did not work, she and her son would die of hunger just the same. So why not take the possibility of blessing? If it did work, they would survive the famine. So there was more to gain in believing than in not believing. And in your own case, what would you lose if you believed? What would you gain if you believed? Pero marami naman naniwala, 1, 2, 3 pala. Yung palang mga mag-i-invest ka ng 1,000 in 1 week, 2,000 na. Wow, tumubo ka, ganadong-ganado ka. Gagawin ng 4,000 sa susunod. Mamaya, lahat ng earring mo, nakasangla na, hinukay mo pa yung bangkay ng lola mo, kinuha mo yung tungipin.
Ginto niya para isama mo lahat na, nag-invest sa mga kamag-anak mo na kumikita ako, tapos mamaya na 1, 2, 3 ka. May mga paniniwala din na napapahamak ka. Kaya dapat calculated risk. And if it's so good to be true, it's probably not true. Unless in this very beautiful age of miracles nila Elijah and Elisha. Yung sabi mo, yung pera ko dadami ng dadami. Bakit? Tapos may masabi, alam mo, mag-invest ka dito. Dadami ang pera mo. Sigurado to. Kung sigurado to, ba't hindi lang yung mga kamag-anak mo pag-investin mo? Ba't ako? Bakit? Love mo ba ako? At kung ang sagot mga kapatid ay hindi kita love, huwag ka maniwala. Napapakitain ka niya. Kasi kung siguradong kikita yon, siya na lang. Kamag-anak na lang niya, kaibigan na lang niya, hindi ka niya kaano-ano, ikaw ang papakitain niya, tapos naniniwala ka. Tapos iiyak-iyak ka pag natakbuhan. Parang, hello, 1 milyon na ang natakbuhan, napasali ka pa. Hindi ka ba nakikinig ng balita? Nabudol-budol ako eh. Kaya gagamitin mo utak mo para hindi ka maisahan. Huwag kang maniwala pag sobrang maganda. Lalo't yung nagbibigay sa'yo, hindi mo kaano-ano, hindi kanya mahal. Bakit ka naman niya bibigyan ng magandang opportunity? Siyempre, unahin na niya sarili niyang kamag-anak at kaibigan. Don't believe such promises. This woman almost had nothing to lose. Kaya mas madali sa kanyang pumili ng tamang gawin. Tungkol sa pananalig, sabi nung mga humihingi ng himala kay Jesus, kung may magagawa po kayo, gawin niyo sana sa amin. Mark 9:23, kung may magagawa ako, sabi ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Huwag ako ang pag-usapan natin dito na ako ang gagawa ng himala. No. Kung may pananampalataya ka, may mangyayari sa'yo. It's not about me. It's about your faith. Malinaw yan. Laging sinasabi ni Jesus, your faith healed you. Halos sabihin na lang niyang, not me, but your faith. Kasi kung ako lang talaga yung healer at wala nang ibang factor, hindi dapat lahat ng tao dito gumaling. Ba't ikaw lang? Yes, nandun ako sa factor, pero may faith ka na kumpleto yung cycle, kaya may nangyari. Your faith will make it happen. James 1:6-8, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip, at di alam kung ano talaga ang nais niya. So kailangan buo ang loob. Buo ang pananalig para may mangyari sa buhay. Hindi atras-abante, kukuli, nagbabagong loob at paiba-iba ng isip. So let's bring the story back to where we are. What would you invest in faith? Ano ang ibinubulong sa inyo, inuudyok ng Espiritu na pwede niyong gawing investment in faith? Itanong niyo sa sarili, what could you lose for acting on that faith? Or what could you gain for acting on that faith? Mga tanong ito na tayo ang makakasagot sa oras ng ating pag-iisa, pagbubulay-bulay, pag-iisip-isip. Kaya pag nakakarinig tayo ng mga mensahe, dapat ang kasunod nun sa pinakamalapit at madaling panahon, magkaroon tayo ng panahon ng pag-iisa, pagbubulay-bulay, para maisip natin kung ano ang gagawin yung reaksyon sa nadidinig nating mga salita. Another lesson on investment, that we can give though we are needy. Pwede tayo magbigay kahit tayo kapos, o we should give because we are needy. Dapat nga tayong magbigay dahil tayo'y kapos. Sasabihin nyo, kapos na nga ako, magbibigay pa. Oo nga, kapos ka kaya ka dapat magbigay. Kasi sa pagbibigay, doon ka nakakatanggap. Kung sa kakapusan mo, naging sobra ka ng kuripot, naging sobra ka ng makasarili, maramot, paliit ng paliit ang mundo mo kasi ang panukat mo sa pagbibigay ang siyang magiging panukat sa pagtanggap mo rin. Kasi mo, mahirap ka na, generous ka pa. Hindi ba? Kung paano tayo nagbibigay, doon tayo tatanggap. So, mas mahirap ako, mas generous ako.
mas makasalanan ako na kailangan ko ng pagpapatawad, dapat mas generous ako sa pagpapatawad. Dapat kung anong gusto kong tanggapin, yun ang aking binibigay dahil yun ang batas na itinakda ng Diyos. Giving could be our ticket to receiving. Because you complete the cycle. God gives, you give back. At sabi ng Panginoon, ang ginagawa mo sa maliliit na taong ito, ginagawa mo rin sa akin. So, one way of giving to God is giving to small, needy people. Then you complete the cycle of giving. God gives and you return. God gives again and you return. The cycle repeats. Pero God gives, you keep it. Kasi kapos ako kasi may kailangan ako. God will still give you. You keep it. Kapos ako, may kailangan ako. The giving will stop. Kaya matalino yung babae. Mamamatay na lang sa gutom, ibinigay pa yung huli niyang pagkain. Kaya hindi siya namatay. Kahit si Jesus, sinasabi niya, those that keep their life will lose it. And those that give their lives will gain it. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang mapagbigay ay lalong yayaman. Ang mapagbigay ay lalong luluwag sa buhay sapagkat yung nagbibigay ng ginhawa sa iba ay pagiginhawahin din. You keep what you give away, you lose what you keep. This is a basic rule of life that is so clear in the Bible. But we should give to the right persons. May babae, hindi naman kahit kanino na lang binigay niya May tama siyang binibigyan. Giving and investment is not limited to water and bread in the story because that particular can be universalized. Giving and investment could be of time, of attention, of kindness. Marami naman tayong pwede ibigay, hindi lang tinapay, hindi lang inumin. Kung ano ang meron tayo, iyon ang marapat nating ibigay. Huwag niyo ibibigay yung hindi inyo. Wala kayong kapera-pera, tapos gusto nyo pamamigay ng pera, hindi dapat pera ang ibigay nyo. Dapat baka panahon, baka paglilingkod, atensyon, pagmamahal. You cannot give what you do not have. So you look into what you have, at yun lang dapat ang ibinibigay mo. Hindi ka dapat sobrang gastador, ginagastos mo, hindi mo pera. Hindi ka dapat sobrang parang Santa Claus sa buong bayan, wala ka naman sariling pera. Don't give what you do not have, because you will have to steal it. But you always have a lot, so much to give. Look into that and give from that. We could give away what we like to receive in life, like attention, or love, understanding, or help, many more. Maraming lesson ang kwentong ito. At isa dyan that God's work, God's power and favor was not limited to Israelites. Ang dami-daming balo sa Israel, ang pinaghimalaan ng Diyos sa pakainin, itong taga-Sidon, isang Gentile. Faith is not exclusive to Israelites or to the Jewish religion because even this woman who was not of Israel exercised faith in the God worshipped by many Israelites. Ang kauna-unahang public sermon ni Jesus ay tungkol dyan. Luke 4:25-27. Once during the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years. And people everywhere were starving. There were many widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath near the city of Sidon. Sabi ni Jesus, ang dami-daming nagugutom na balo sa Israel noon, hindi ipinadala ang propeta sa kanila, kundi sa babaeng hindi Israelita. Verse 27, during the time of the prophet Elisha, many men in Israel had leprosy, but no one was healed except Naaman who lived in Syria. Inulit pa ni Jesus, dalawang example. Ang mga Israelita kasi akala nila napaka-special nila. Favored sila ng Diyos, mahal sila ng Diyos, sila lang ang mahal, sila lang ang paborito. Ang unang public message ni Jesus ay ito, hindi kayo ka-special ng ginuguni-guni nyo. Katang isip nyo yan.
Nakita nyo sa kasaysayan, noong nagkaroon ng 3.5 years na drought, sa isang balo sa labas ng Israel, nagpadala ng propeta para sila i-bless. At sa dinami-rami ng may ketong sa Israel, si Naaman na Syrian, Gentile, hindi Jew, ang pinagaling ng Diyos. The message was not lost on the audience of Jesus. First public message niya, controversial agad, naggalit yung mga tao, kinaladkad siya palabas ng sinagog hanggang sa gilid ng bayan at ihuhulog siya sa bangin right after his first message. And the message was clear. God blesses anyone He blesses, Israelite or non-Israelite. There is no such thing as a special favor for Israel. Naggalit yung mga tao at ang naging ending nun, pinatay siya. That aside, let us refocus on the issue of investment. By making the right investment in the right person at the right time, the widow found and enjoyed God's way. What was God's way of feeding her? When she opened her arms to the needy foreigner prophet, when she gave her water, when she gave her bread to the hungry foreigner prophet, God opened the way for her to be blessed immensely, beyond her expectation, beyond her imagination. Anong klase mga blessing ang naghihintay sa atin mga kapatid if we would act in faith? Invest in faith, in the right person, in the right enterprise, at the right time. Sabi sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Get out of the ordinary. Kung ang buhay natin sa ating pananalig ay napaka-ordinary, wala man laki nakikitang himala, invest in something miraculous. Do your calculation, take calculated risk, believe in what you believe, and act on that belief. Invest in that belief para lumabas kayo sa ordinaryo at makaranas tayo ng extraordinary blessings from God. For this widow and her son, the way out of thirst and hunger was to give her water and her bread to the right person. Ang nagpapakain ay pinakakain. Pinakain ng balo ang propeta, pinakain naman siya ng Diyos, pati ng kanyang anak. God works in mysterious ways. What is your need? Ano bang need natin sa buhay? Dahil ba sa need na yon nagiging maramot tayo? Sobrang nagiging makasarili? Isinasara natin ang pinto ng blessing. Lalong sisidhi ang ating pangangailangan kung tayo maramot. Pero kung tayo mapagbigay, maluwag sa ating puso, guided by the Spirit, kung kanino tayo nagbibigay at kung kanino tayo nagiging maluwag sa anumang bagay, sa ating sarili, sa ating kamag-anak, anumang project para sa mga kapuspalad, para sa mga nangangailangan, God will make a way for you. Your way out of your need is God's provision. And sometimes that provision is achieved, is received by giving it away. Dear Lord, teach us. Teach us your way. At sa mga kapatiran, Panginoon, na nagkakaroon ng malaking pagkalito kung anong dapat gawin, show us the way. Sa mga nagigipit, para ang kaharap ay taggutom. Nakaraan na ang maraming taon ng gutom at pagod at hirap, ay parang marami pang darating. Lord, let your way prevail. Let your way open. But first, open our eyes, open our ears, and open our hearts so we can take your way in going to our destination, in solving the needs of everyday life, in surpassing, Lord, and overcoming the many trials and difficulties of daily life. Teach us your way. At sa lahat ng mga kaanak mo narito ngayon, na nagigipit, nako-corner, nahihirapan, let your way be our way out of this misery, of these issues. Sa mga kalituhan, let your way be our way to wisdom, to enlightenment, and to correctness. Mangusap ka po sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng kasaysayan ng babaeng ito, who gave nearly everything but received so much from you. Teach us also to protect ourselves from foolishness.
sa pagtitiwala sa mga maling adhikain, maling tao, maling mga proyekto. Make us wise. But don't allow us, Lord, to be too wise as to not take leaps of faith when such leaps are warranted by your kindness and goodness. So sa lahat ng ito, give us wisdom so we will know when and when not to invest. Kung saan kami magtatanim, saan kami mamumuhunan sa aming buhay. Pagbulay-bulayan natin mga bagay na ito, mga kapatid, at hinga ng karunungan sa Diyos para ma-apply sa ating pang-araw-araw na buhay ngayon. Lord, as your people bow before you and remain silent, you please finish this message for everyone in a personally tailored way. Isa sa mga pinakamahalagang elemento ng buhay ay kapayapaan. Parang walang kakwenta-kwenta ang anumang ibang tinatangkilik natin o ari-arian kung hindi matahimik ang ating buhay. We want peace. We want peaceful lives. Kaya dapat po tayong matuto sa mga tao na payapa ang buhay. Kung oobserbahan natin ang mga tao sa ating paligid, ay hindi naman mahirap makita kung bakit yung mga payapa at tahimik ay ganun nga ang kalagayan. 8 practical things that peaceful people do. Hindi naman ibig sabihin na kung practical ay hindi na spiritual, pero binigyan po natin ng classification on a more spiritual plane, and here now are practical things that peaceful people do. Heavenly Father, we pray for your message. May you be our speaker, our God creator, our God sustainer, creator of heaven and earth, God of Moses, God of Abraham. We pray that you may speak to us. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin kami, Panginoon, hugasan, at nang sa ganun kami ay tahasang makalapit sa inyo. At nawa, pagpalain niyo kami ng mensaheng simple, subalit nakapagbibigay ng pagpapala at makapaglulugod sa inyo ang bunga. Protect us from lies, from falsehood, and from even the assaults and plans of evil men and evil spirits. We put ourselves under your protection, O God. May you move among us, accomplish your holy purpose, and lead us to greater godliness and peace. We thank you, we ask you, in the name of our Lord Jesus. Ano-ano nga po ba ang mga katangian ng mga at ginagawa ng mga taong mapayapa ang buhay? O kaya baligtarin natin, para maging mapayapa, anong dapat pinagagagawa? We are thinking about and talking about practical things that people do to be peaceful. Peaceful people stay away from fools. Number 1. To stay away from trouble, you have to stay away from troublesome people. Proverbs 14 verse 7, stay away from a foolish man, and of course from a foolish woman. Proverbs 13:20, a companion of fools suffers harm. Gaano karaming problema ang napunta sa buhay natin dahil sumasama tayo, nakikibarkada, nakikilapit sa mga taong punong-puno ng foolishness ang kanilang mga gawa. Fools magnetize trouble. And so to be peaceful and to avoid trouble, avoid foolish people. Another way to have a peaceful life is to avoid being number 1. It goes against the grain of common wisdom, if that can be called wisdom, because everybody wants to be number 1. But look what happened to everybody else who wanted to be and who won and became number 1. Did that really give them peace? And then everybody else who tried so hard and failed, did their trying give them peace? This is against common obsession. It is troublesome to achieve the number 1 position. Marami po mga tao na pahamak na ipinagbili ang kaluluwa, nakipag-away pati sa mga kaibigan at mga mahal sa buhay para lang number 1. Not a few people courted hell just to be number 1 or to get close to being number 1. Now, if it's so natural to you to be number 1, if it's effortless, then it's all right. But for us to deprive ourselves of peace, of friendship, of relationships, and destroy everybody else who may get in the way just to be number 1, it's not worth the trouble. It is troublesome to achieve it, and even more troublesome to keep it.
Oras na naging number 1 ka na, ano nang gagawin mo ngayon para lang manatiling number 1? You become jealous of everybody. You become destructive of everybody who comes close and who might threaten your number 1 position. And what happens when you become number 1? You get isolated. That's the problem with those who are at the top. They get isolated. Even eagles who fly alone have to fly alone. And you know why eagles have to fly alone? Because they fly so high. Masyadong mataas ang lipad ng mga agila, ng mga lawin, kaya walang nakasasabay at lumilipad silang mag-isa. Mabuti pa yung mga maya-maya, mga bato-bato, tatalon-talon lang dyan, ang baba-baba ng lipad, maraming kasama. So, is it worth it to be number 1? Mga nanay, mga tatay na halos magpakamatay at patayin ng anak para maging number 1 ang anak. Ano tuloy ng tingin ng anak sa lahat ng classmate? Competitor. Wala na siyang kaibigan. Lahat na lang gusto niya lagi maging number 1. Yung mga sinikap lagi maging number 1. Well, we are not diminishing the value of being number 1 in some important fields of life. But the truth is, what does it really give the winner? At the end of the day, you're alone with your trophy. And if you have hurt so many feelings or isolated yourself too much, you say, is it really worth being number 1? Peaceful people avoid too much visibility, too much popularity. Even the Lord Jesus Christ, who is supposed to be the Lord of peace, shunned public attention. That whenever he would heal people, he would always give them this very strict instruction, tell no one. Mark 1:45, ano nangyari when people did not obey him? Instead, he went out and began to talk freely, yung pinagaling, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Kabilin-bilin na ng Panginoon, huwag mong ipagsasabi, huwag mong ipamalita na pinagaling kita, pero hindi siya sinusunod. Anong nangyari? Because he became very visible and very popular, he could no longer enter a town openly. Pinagkakaguluhan siya, halos mag-riot. So nanatili na lang siya sa mga labas ng bayan kung saan siya ay nag-iisa, konti lang sila, alungkot. At mahirap din para sa mga taong hanapin siya dahil wala siya sa mga bayan-bayan. Peaceful people avoid too much height. The tallest tree attracts the lightning. Sabi ni Jose Rizal, ang pinakamatayog na puno ang umaakit ng mga kidlat. So why will you want to be the tallest tree? Maging sa Genesis 11:4-8, when people were attempting to build the tallest edifice they could make, then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower the men were building. The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. Kung sana naman ay gumawa na lang sila ng medium-rise tower, ng medium-sized city, hindi sana nila naakit ang negative attention ng Diyos. Pero sobra nilang gustong pagalingin ang kanilang sarili, sobra nilang maging makasarili at magsarili mula sa kalooban ng Diyos. So, pinaghiwa-hiwalay ang mga tao at natigil ang construction. Kapatid, ano po ang ginagawa ninyong tore ngayon na maaaring maglalayo at naglalayo lang pala sa inyo sa Diyos? Anong pangalan ng pilit yung pinapaganda at pinapataas at pinapaningning na yun pala hindi lang kaluguran ng Diyos, magiging dahilan pa para ka mapahiwalay, maging sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay. Gaano karaming tao ang sinikap na sumikat, yumaman, maging number 1, pinakamataas, pinakakilala, and paid the premium of being separated from their loved ones. Kaya sinasabi natin, is it worth it? You want a life of peace? Do not try to be number 1. Do not always try to be the tallest, to be the best. Because one, what will you get? You will only get enemies and jealousy. Because those that you beat will be jealous of you and they will do everything to beat you the next time.
Bihira naman ang humahanga sa number 1, marami lang naiinggit. At maraming naghahangad. Kung nananahimik ang isang babae dyan, nananahimik ka, pero pag bigla ka naging binibining kangkungan 2006, ang daming DOM na maghahabol sa'yo. Kaya ang dami-daming beauty queen na laglag sa kamay ng mga dirty old men. Hindi nyo ba napapansin? Kung hindi sana sila naging mga beauty queen, baka matatahimik ang mga buhay. Is it really worth to be number 1? Pero may mga beauty queen naman tahimik ang buhay, hindi naman lahat magulo. Ang ibig natin sabihin, sapagkat sobra ka nagiging kaakit-akit at kapansin-pansin, lahat tuloy ng mga negative things na mamagnetize mo na rin, pumupunta na sa'yo. Unless God calls you and gives you the difficult ministry of being number 1, just settle for being number 2, or 3, or 4, or 5. Huwag namang number 1,000 na out of 1,000. Kasi number 1 ka rin doon pag binaligtad. No? Don't be on the extreme. Look at Moses. He was peaceful while he was Egypt's prince, or number 2 or less. But he started to have troubles when he became Israel's number 1 and leader. Takot-takot na gulo ang pumasok sa kanyang buhay nung naging number 1 siya sa Israel. Kaya lang tinawag kasi sa ng Diyos, ibang storya naman yon. Pero may mga tao ni hindi tinatawag ng Diyos, ipinagpipilitan nila maging number 1 sila. Bakit? Gusto mong maupo lagi sa presidential table? Gusto mong laging nababati ka ng madlapag yung birthday? Gusto mong maraming nagbabaw sa'yo at nag-good morning? Hindi naman nakakain yon. Hindi mo maipapamili sa supermarket yon. Bakit mga tao gustong-gustong sikat, kilala sila? Nakikipagkasira. Sa isang organisasyon, number 2 sila o number 3, makikipag-away sila sa number 1, makikipag-agawan ng follower para maging number 1. And then pag number 1 na sila, ano ngayon? May iba na namang aagaw ng pagka-number 1 sa kanila. So matapos silang agawin yon kung kanino, habang buhay nilang ipagtatanggol sa mga gusto ring mang-agaw, is this the way you want to live? Meron lang siguro isang number 1 na talagang dapat lang hangarin, mga ginang, dapat number 1 kayo ng inyong mister. Ang totoo nga, dapat number 2 kayo dapat ang Diyos niya na ang number 1 Kasi kung si Lord ang number 1 ni mister, number 2 lang kayo, nakakatiya kayo, wala na number 3. Pero kung gusto nyo rin maging number 1, problema rin yun. Nadaig nyo pa ang Diyos sa kanyang puso. Mamaya may number 4, 5, 6. Settle to be number 2. It's less troublesome. Peaceful people say no when needed. When it is needed to say no. Titus 2:11-12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Gusto niyo po ng tahimik na buhay, dapat matuto kayong tumanggi. Marunong kayo magsabi ng no, hindi, no, pwede. Kasi yung mga kaladkarin, yung mga hindi makatanggi, yung mga kahit ayaw na, napapa-oo, yan ang nasusuong sa gulo. At kahit nagplano ng isang matahimik na araw, hinila ng kung sino patungo sa gulo, napapasama dahil hindi marunong tumanggi. Isang dapat na pag-aralan natin mga Pilipino. Dahil sa ating kabutihang loob at kababaang loob, bihirang-bihira tayo na nakapagsasabi ng no kahit gusto na natin talaga magsabi nun. But the people of God should be ready to say no when you must. Peaceful people watch their emotion. In other words, people who will live in peace are not ruled by their feelings. Sa pagsunod dyan sa feelings na yan, kaya ang dami-daming buhay na gumusot. Minamahal ang hindi dapat mahalin, hinahanap ang hindi dapat hanapin, kinakalong ang hindi dapat kalungin, kaya nagkakagulo ang buhay. Titus 3:3, at one time we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. But the people of God who will have peace in their lives will know how to rule over their passions. Yung mga nararamdaman, tayo pa naman mga Pilipino, masyadong emosyonal. Kaya kailangan natutututaan nating rendahan ang ating damdamin. Peaceful people plant good seeds. Therefore, they plan and anticipate and expect good harvests. Just the quiet anticipation alone of a good harvest already brings peace and joy. Pero pag nagtanim tayo ng masama, mga kapatid,
there is always this feeling inside of you that is scared that what you plant, you might harvest. But you will harvest. Proverbs 11:18, he who sows righteousness reaps a sure reward. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Kung anong itinatanim, inaani. Ang mga taong mananahimik ang buhay, lalong-lalo dun sa mga bandang huli na panahon ng kanilang buhay sa mundo, yung mga tao na dun sa bandang una ay nagtanim ng mabuti, nagtanim ng maganda, sapagkat pagdating ng panahon, nag-uumpisa ka ng umani ng iyong mga itinanim, nadadagdagan ng iyong kapayapaan. Related to planting, peaceful people save, make, and keep savings. In other words, ang tunay na mga payapang tao, kadalasan may savings. Kung hindi man yung savings nila sa kagandahang loob na ginawa nila sa kapwa at alam nilang kung darating ang panahong sila yung mga ngailangan ay meron ding dadamay sa kanila, meron silang literal, financial, material savings. Bakit? Sabi sa Proverbs 6:6-8, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Sabi, hoy tamad, tingnan mo yung langgam at suriin mo ang kanyang buhay. Nag-iipon siya ng pagkain sa tag-araw. Siyempre, yung concept ng tag-araw is in the other parts of the world where there is winter, where it's impossible to gather food. So pag summer, that's your short window, the short time in which you can gather food. Sabi yan, ang mga langgam sa summer, sa tag-araw, nangongolekta ng pagkain, hindi sa tag-ulan na aanurin sila ng ulan o ng baha. Pag dumating ng mga ulan, nandun na sila sa mga lungga nila, tahimik na, at kinukwenta-kwenta na nila yung mga naipon nilang pagkain na sapat sa buong panahon ng tag-ulan o taglamig. And they gather their food at harvest. Kailan ka nga naman dapat maghanap ng mga makakain, nag-iipon sila ng mga buto, mga nahulog ng mga kung ano-anong mga bunga ng mga puno, dahil sa panahon ng harvest nila ginagawa yan kung saan pinakamaraming available food to gather. How can we learn from the ants? Kailan po tayo dapat mag-ipon para sa pangangailangan natin? Dapat habang bata-bata ka pa. Young adults, very especially, it's time to save and plan for your retirement. Because when you start to save and plan for it when you're 70, that's probably still possible, pero medyo mahirap na yan. Pag lumampas ka na sa tanghaling tapat ng iyong buhay, sa harvest time ng iyong buhay, sa kalakasan mo, mahirap na magpundar, bagamat hindi naman imposible. Pero dapat iniisip na yan ng mga young adults. Mga anywhere from 25 to 35, dapat ang iniisip nyo ay hindi puro mag-load ng cellphone, hindi po na maghanap ng kung saan kapihan dyan na hindi na kayo makatulog, kakakape dahil uso. No? Kundi mag-ipon-ipon na, mag-ayos-ayos na. Yun daw babae na na pinag-uusapan sa Proverbs 31, ang sabi dito sa verse 25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Bakit niya mapagtatawa na ng mga darating na araw? Ano ba yon? Yung pagtanda niya, yung pagdating ng mga rayuman niya, yung pagdating ng tumataas ang kanyang mga uric acid, lahat na, yung siya ay kailangan na sigurong ma-wheelchair o siya ay kailangan ng mga nurses at mga gamot at maintenance medicine at kung ano-ano. Why can she laugh at the days to come? Kasi may inipon. Paano mo mapagtatawanan yung darating kung wala ka ang inipon? Siguradong iyak ang isasalubong mo doon. Kaya sapat po ang mga example sa Bible na bagamat tayo espiritual, pero huwag natin kakalimutan nakatira tayo sa lupang katawan na ito na kailangan pakainin, kailangan bigyan ng gamot, kailangan takpan ng kumot kung maginaw, magkaroon ng jacket, magkaroon ng payong, kailangan magbayad ka ng kuryente, ng tubig at kung ano-ano pa. Kaya sabi po ni Solomon sa Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Gaano karaming suliranin ng tao ang malulutas kung may pera lang sila? Ang dami. Kaya hindi ko mo tayo Kristiyano, mamaliitin nyo yung pera.
Part of spirituality is to work hard, to gather, so that when times come, we can laugh at the days to come. We should make it a goal to be able to laugh at financial problems to come. Dahil handa ka. Hindi yung kung kailan ka mamamatay, itutumba mo na lang yung bangkay mo sa iyong mga kamag-anak, bahala na sila. Hindi kung pag nagkasakit ka, ihihiga mo na lang yung katawan mo doon, bahala na rin yung mga tao. Bagamat sa ilan siguro sa atin, medyo advanced na yung panahon, may edad na tayo para magsimula pa magsikap muli. At kung tayo naman ay gumawa ng mabuti sa ating mga mahal sa buhay, binigay natin yung best, din sila ang ating retirement plan. Pero yung mga bata pa, yung kaya pa natin magplano, gawin nyo yan, mga young adults. Ngayon pa lang, iplano nyo na. You must be clothed with strength and dignity when you grow old. Alam nyo ibig sabihin nun? Dapat nababalot kayo ng pera. Dahil yung strength and dignity, hindi mo ma-afford pag wala kang pera. So, hindi tayo dapat mukhang pera at hindi tayo maibigin sa pera, pero dapat gumawa tayo ng marami niyan habang kaya natin. Kasi kung ayaw nyo, pwede nyo naman ibigay sa akin. Di ba? Pwede nyo ibigay sa iba. Kung ayaw nyo talaga, pero ayaw nyo nga ba? Akala kasi ng iba, kung sila Kristiyano, hindi na pinag-uusapan yung mga bagay na yan. But you make and keep savings so that you will have peace. Hindi yung bumubula na yung bibig, tumitirik na yung mata, nag-iisip ka pang uminom na lang ng kortal kung meron pa nun. Kasi wala kang pambayad sa ER. Ang hirap naman yata nun. No? Kaya kung tahimik at payapa, dapat meron kang sinalansan ng konti dyan. Peaceful people pace their lives. They pace their time. Nakaschedule ang mga bagay-bagay. Bagamat meron naman tayong flexibility, pero may plano ka man lang kung anong gusto mong gawin sa buhay. What do I want to achieve this next 2 years? What do I want to achieve this next 5, 10, 20 years? Kailan ako magse-semi-retire? So anong dapat kong gawin ngayon para mangyari yung plano ko na yan? Dapat meron tayong kalendaryo man lang. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days aright. Turuan nyo kami magbilang ng araw o bigyan ng halaga ang mga araw at hindi lang ito bilangin. So, teach us not only to count the days, but to make the days count. Very crucial. At sa Ecclesiastes 3:17, sabi ni Solomon na pinakamatarunong na lalaking naglakad sa balat ng lupa, for there will be a time for every activity, a time for every deed. So, paano po natin maiiwasan na lagi nagkakandarapa, nagmamadali, nag-aapura dahil hindi peaceful yung ganong paraan? Number your days. Gusto nyo makakaalis kayo sa bahay sa umaga ng mapayapa, tahimik, gabi pa lang, planchahin nyo na isusuot nyo. Kung kayo ang namamlansya. Ipilan nyo na yung sapatos, yung medyas, yung belt, yung isusuot nyong lahat-lahat, yung bag, para hindi sa umaga, nagkakandarapa, kahabol ka ng habol, kung ano-anong ginagawa mo, ang gulo-gulo tuloy. So, there is a time for everything. When it is planned, you will be peaceful. Napakahirap na may kasama ka sa bahay, lalo asawa mo, tatay mo, nanay mo, o husband o wife mo, na ang gulo-gulong mamuhay. Aalis na lang kayo, tatakbo pa uli pabalik dahil wala pa pala siyang belt. Tapos hinahanap yung plancha sa ilalim ng mga kaldero. 3 kwarto na ang napasok, hinahanap yung sapatos niya. Huwag kayong mamumuhay ng ganyan, hindi yan makadiyos kasi magulo. At pag magulo, umiinit ang ulo mo. Pag mainit ang ulo mo, mahirap maging mabait, mahirap maging mabuti. Nagkakanda-away-away ang mga tao. If only they would number their days and number their minutes and plan, then you will live peaceful lives. Finally, for today, peaceful people accept what cannot be changed. You change everything you can by God's help and accept things that you cannot change. It means we transcend troubles with faith and spirituality. In God, we believe for everything else that we cannot accomplish as humans. Itong si Paul, meron po siyang tinatawag na thorn in the flesh. Kung ano man yung pahirap sa buhay niya na yon, hindi tinukoy. 2 Corinthians 12:7-10. To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations. So napakarami palang ibinigay ng Panginoong Diyos kay Paul. So para huwag siyang maging mayabang, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me.
3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Sabi ni Paul, para ako siguro mapigil na maging mayabang sa dami ng ibinigay na blessing sa akin ng Diyos. Binigyan ako nitong isang pabigat na ito, isang pahirap na ito na ayaw ko. 3 beses ko nang hiniling sa Diyos na alisin, pero sabi niya, no. Iyan niya inandyan sa'yo. At ang lagi mo rin ako maalala, na merong mga bagay sa iyong buhay na kung hindi talaga mo iaasa, wala ka magagawa. It kept him under check from believing in himself too much. Sabi niya, dahil ganyan, ipagmamalaki ko pa at ikagagalak na may mga ganitong pahirap at kakulangan sa aking buhay. Kung si Jesus naman ang pupuno ng mga kulang ko, ikalulugod kong magkaroon ng ganitong kulang. Kung si Jesus naman ang hahagod sa aking sakit, ikalulugod kong may sakit ako. At kung si Jesus naman ang aalo sa akin dahil ako'y tinatanggihan ng iba, ikalulugod ko rin ang pagtanggi nila sa akin. Ganong klaseng pananalig. Na sa Panginoong Jesus natin iaasa ang mga bagay na gustuhin man nating mawala ay nandyan, o gustuhin man nating makamit ay wala naman talaga. Sa grasya ng Diyos tayo aasa. At pag yan po, nailagay natin sa ating isip at naipamuhay natin, walang duda na kapayapaan kaysa gulo ang magiging tunay na flavor ng ating buhay. Ang mahalaga, peace. And a peaceful life is a product of discipline. It is a product of hard work. Hindi basta-basta nagiging payapa ang buhay ng isang tao. Yan ay kanyang pinagsisikapan. Sa katalinuhan ay tinatanggal niya ang mga nakakagulo. Tinatangkilik niya ang lalo pang nakakapagpapayapa at lagi siyang buong talinong namimili kung alin ang ilalagay at tatanggalin sa kanyang araw, sa kanyang buhay. Dahil bawat tao, bawat bagay na bigyan natin ng pansin at bigyan natin ng puwang ay maaaring magdala ng gulo o katahimikan. Ano pong mga gulo ang dinadala sa inyo ng ilang tao? Anong gagawin natin sa mga ambisyon natin na nagpapagulo lang pala sa ating buhay? A peaceful life is to be desired, but just the same, it must be worked for. Discipline is important. Let us incline ourselves to peaceful lives. Let us cultivate a peaceful lifestyle. At napakahalaga po yan sapagkat baliwala nga ang lahat ng ibang mga magagandang bagay kung hindi naman payapa ang ating buhay. Aming Diyos, kami po ay patuloy na humihingi ng karunungan sa inyo. Ipakita mo sa amin kung alin sa mga pinag-usapan namin, Panginoon, ang kailangan naming sundin agad. Practical ways to attain peaceful lives. Bigyan mo kami ng karunungan para huwag kaming madaya ng emosyon, huwag kaming madaya ng pagmamadali o kakulangan ng oras. Teach us to discipline and put structure into our time so that we will always have enough time to think, to pray, to meditate. Diyos na mahabagin, aming Ama ng kapangyarihan. Narito ay yung mga anak dahil sa pagsusuri ng buhay, they classify their lives as troubled. This is not the kind of life you want your people to have, O God. Hindi ito ang kalooban mo para sa amin. Hinihiling namin ngayon, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Unang-una, we're asking, Lord, according to your love, according to your kindness, to give relief to these people. Bigyan mo, Panginoon, ng isang kagyat na ginhawa kahit hindi pa nalulutas sa mga suliranin, hindi pa naaayos sa mga gulo,
isang mapagpalang himala ang ibigay mo. Hipuin mo mga puso ng mga nananalig ng mga anak mong ito. At sa kabila ng lahat ng gulong, dinadala nila ngayon sa iyong paanan at isinusuko. Hipuin mo, Panginoon, at pagkalooban ng kakaiba, mahimalang kapayapaan at katahimikan ng loob. This is not beyond you. You are the God of power. And we ask you, Lord, to give relief, especially to those who have been pressured and vexed for long, too much by troubles. At matapos siyang kagyat na ginhawang hinihiling namin, Panginoon, kasunod namang humihingi kami na bigyan mo ang mga anak mong ito ng karunungan na makilala ang pinag-uugatan ng kanilang mga gulo. May they recognize all the windows and doors through which trouble enter their homes, their hearts, their lives, and may they learn to shut these windows and doors. At kung ano pa po yung mga pumasok na mga gulo na bigyan mo sila ng lakas ng loob, ng isip, na paalisin at palayasin sa kanilang buhay ang mga nanggugulo dito. Nawa, Panginoon, bibigyan mo kami ng discernment so that we may recognize troublemakers and refuse entry into our hearts. May we recognize elements, people, situations, dreams, goals, aspirations, objectives that are nothing but vexations and deception from the evil one. Ituro mo sa amin kung alin lang ang tunay na mahusay, tunay na mabuti, at bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan na ito'y sundin. Mga kapatid, lift up your hearts to God, and may the Lord our God, Creator of heaven and earth, and may our Lord Jesus, Prince of Peace,